Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, medyo late na talaga. But again, hindi ko syempre pwedeng palampasin ito dahil marami nagtatanong. But anyways, all over Twitter, all over Facebook, and Instagram na nga ang mga eksena. Of course, dalawang trending topic ngayon, si Sandro Mulak, and of course, si Sandro ay anak ni Nino Mulak, of course, kapatid ni Alonzo Mulak. And of course, si Ivana Alawi ay trending dahil sa kanyang pagkamatay sa Ang Batang Quiapo. But anyways, eto talaga, hindi ko na mention masyado kung ano yung nangyari kay Sandro. Pero anyways, marami na nga ang naghinala dahil nga doon sa mga posting niya. Of course, yung una nga, yung God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Tas bukod pa doon, and of course, meron na ngang lumabas na tungkol sa may lumapit na sa isang senador, of course. At alam naman natin kung sino ang malapit sa senador. Malapit na senador kay Nino Mulak, di ba nagkasama sila sa isang project. But anyways, kung sino man yung mga involved, hanapin nyo na lang sa Twitter kung sino man yung tinutukoy. For me, kaya lang sa ngayon talaga nahusgahan na agad yung mga sangkot na yan. Kaya ang GMA ay nag-release na rin ng kanilang statement, di ba? At sinabi nga nila na statement to ng GMA at babasahin ko lang ito kasi marami rin syempre ang nag-aano. Sabing ganyan, GMA Network statement, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network who have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness. Ayan naman. But anyways, of course, bago natin balikan yan, eto, waging-wagi nga ang pagkamatay ni Ivana Alawi, notching 636,500 plus na concurrent views. Diba? Siyempre, sa kanyang Instagram ay nag-post nga siya at sinabi niya na nung unang inalok sa akin ng Batang Quiapo, isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko, bakit ako? Kaya ko ba ito? Deserve ko ba? Pero dala ng aking tiwala sa ABS-CBN, lalo kay Tita Cory, Direk Coco, at sa panalangin ko din. Tinanggap ko siya ng buong puso at sobrang proud ako sa show na ito. Kaya naman gusto magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Batang Quiapo, mula kay Direk Coco hanggang sa lahat ng mga artistang nakasama ko, technical staff, production staff, at sa mga utility. Salamat sa pag-alaga niyo sa akin. At ngayon tapos na ang isang chapter ng buhay ko sa Batang Quiapo. Babaunin ko lahat ng natutunan ko. From the bottom of my heart, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtanggap sa akin gabi-gabi sa pagmamahal nyo kay Bubble. Salamat ng marami at sana patuloy nyo pa rin suportahan ng Batang Quiapo. Hanggang sa muli, Bubble signing off. So yun na nga yun, diba? And of course, eto na, balikan na natin. Naglabo-labo yung mga pictures, nagpalitan. But anyways, hustisya nga ang sigaw ng mga netizen, ng mga followers, hindi lang followers, actually ng netizen. I will not mention kung sino yung mga culprit, although na pangalanan na sa X at sa iba pang social media. But anyways, eto lang, basahin ko lang ang mga ang mga mensahe para kay Sandro, no. Laban lang, Sandro, makakamit mo ang hustisya. Ayan. If lalaban ka para sa katotohanan, maraming aspiring actors ang maliligtas at hindi masisira ang kanilang pangarap at kinabukasan. Be strong, send them to jail. Was it just an attempt or it was successfully done? Yun yung mga tanong di ba? Ito pa, justice for Sandro. They deserve to be jailed. You need to speak out. Huwag sana pa dadala sa hustisya, sulsol. Hustisya, huwag mo ipagkakait sa sarili mo. Justice will prevail. Sending virtual hugs, justice will prevail. Yun talaga ang sinasabi talaga. Hustisya. Makukuha mo din ang justice. They deserve to be jailed. So, alam mo, sabi nga, in a few hours lang talagang sangkatutak na ang mensahe dun sa Instagram wall ni Sandro. Katulad yan. At maraming prayers may mga nag-offer ng prayers sa kanya, justice for you, puro kanyan. Of course, nakakatakot ang mga eksena, sabi niya ngayon. Pero yun lahat talaga sumusuporta at nagsasabi talagang ituloy ni Sandro kung ano man ang dapat niyang gawin. Sabi niya ganyan. Sabi, let the karma work, Mr. Justice serves soonest. Just trust God's process. Everything will be okay. Ingat na lang po next time. Do not trust with anyone, even if you know each other. Just do not let anyone. Ayun nga.
So, ang nagiging problema kasi, so, parang nagkaroon ng anxiety na trauma ang bagets daw according to a very reliable source. At yun nga, nagkakaroon siya ng, pag naalala niya yun, parang nagpapanik siya, nagkakaroon ng panic attack. So, anyway, alam niyo pa naman si Sandro, napakatahimik. Sa kanilang, kay Nino, of course, alam natin maboka. Pero sa kanilang dalawa, si Alonso and Sandro, mas si Alonso pa yung machika. Dahil si Alonso nga ay, ano, di ba? Nasanay na nila showbiz bata pa lang artista na the same thing with Sandro din. Pero mas machika talaga si Alonso kaysa kay Sandro, mas quiet ito, kaya